Kamusta? Ating pag-uusapan muli ang mga bagay na patungkol sa mga sinasabi ng Biblia na makatutulong sa atin na maunawaan ang salita ng Diyos at ang hiwagang nais ipabatid sa atin ng Panginoon. Ating pag-uusapan sa video na ito ang tanong na ano ang kaugnayan ng pananampalataya sa pag-ibig ng tao sa Diyos? Bago natin sagutin ang dapat pag-usapan, ano nga ba ang dahilan bakit natin kailangan talakayin ang nasabing paksa? Ito'y makakatulong upang mas lumawak ang pangunawa natin sa dalawang bagay na ito na hindi pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at ang pag-ibig sa Diyos. Tandaan natin na hindi lang tayo mananampalataya sa Diyos dahil kailangan lang ng ating buhay at Siya ang sagot sa buhay na walang hanggan, kundi kailangan din natin maintindihan na lubos Kanyang iniibig at inialay Niya ang Kanyang buhay para sa iyo upang magkaroon ng buhay na kasiyasiya. Sinasabi sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mababasa natin na ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan upang magkaroon ng pananampalataya ang tao sa Diyos. At ipinapakita din sa talata na hindi dapat matapos sa pagsampalataya o pagkaalam na may Diyos lamang, kundi ito'y maging pasimula ng pakikipagrelasyon niya sa Diyos sa diwa ng pag-ibig. Dahil hindi lamang siya namatay para mabuo ang tinatawag na relihiyon, kundi magkaroon ang tao ng isang relasyon sa Diyos, kung saan hindi lang tayo nananampalataya sa Diyos dahil Siya ang sagot sa lahat ng problema natin sa mundo, kundi naiintindihan natin ang Kanyang pag-ibig. Na ang isang mananampalataya ay di lang basta nananampalataya, kundi siya ay may relasyon araw-araw sa ating Diyos. At napapakita ito sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, pagpapahalaga sa pagtitipon at marami pang iba. Roma 5:8. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang Kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Malinaw ang sinasabi ng talata. Hindi na lamang dahil ito'y utos kung bakit natin ginagawa ang katibayan ng pakikipagrelasyon, bagkus sa mas malalim na dahilan, dahil may relasyon tayo sa Diyos at nauunawaan natin ang Kanyang pag-ibig, at ito ang tugon natin sa Kanyang pag-ibig, ang makilala pa Siya ng higit sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Sinasabi sa unang Juan 4:19, umiibig tayo sa Diyos dahil Siya ang unang umibig sa atin, na hindi ka lang nananampalataya sa Diyos dahil sa Kanyang taglay na lakas at kapangyarihan, at hindi ka lang lalapit sa Kanya kapag may problema lang, dahil madalas ginagawa ng maraming tao ito sa Diyos. Tatawag lang sa Diyos kasi may kailangan. Nagiging Panginoon ng Diyos imbis Panginoon ang Diyos sa buhay ng tao, na sana sa hirap at saya tumatawag ka sa Kanya, dahil tulad ng isang mangingibig, madalas nais natin kausapin ang iniibig natin hindi dahil may kailangan tayo, kundi dahil gusto mo lang siyang kausapin. Tandaan natin, ang pananampalataya ay ang pintuan papunta sa Diyos. Mga Gawa 14:27, at kung paanong binuksan Niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Ang pag-ibig naman sa Diyos ang dahilan bakit ang isang mananampalataya ay mananatili sa Diyos, dahil nakita niya ang lahat ng ginawa ng Diyos para lang magkaroon ng relasyon ang tao sa Diyos. Sinasabi sa Salmo 8:4, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Sapagkat kung ating iisipin, sino nga ba ang tao para sa isang Diyos na magsakripisyo ng Kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay iligtas? Dahil kilala natin ang ating mga sarili, hindi natin maitatanggi na kasala tayo sa Diyos. Pero kahit ganon, pinili pa din ng Panginoong Hesus na tayo iligtas at mamatay sa pinakapangit na kamatayan. Nawa, umaasa ako na marami kang natutunan at kinausap ka ng Panginoon sa video na ito. Maraming salamat sa suporta at panonood.
God bless.